Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po. Maaari po ba kitang interviewin na tutungkol sa naranasan natin sa Bagyong Tino? Opo. Ano ang iyong pangalan, edad at tagsaan? Ako po si Marjem Hermosilia. Nakatira po ako sa Insay Danao City. Ako po ay 21 taong gulang. Ano ang mga paghahanda na iyong ginawa noong nalaman mo na may paparating na bagyo? Nung nalaman ko po na may paparating na bagyo dahil nakita ko po sa TV at narinig ko po sa radyo at nakita ko din po sa social media, ang pinakauna ko pong ginawa ay naghanda po ako ng mga bigas, pagkain katulad po ng mga dilata, noodles, at saka chinarge ko din po yung mga cellphone ko, pati na rin po yung power bank ko. Naghanda na din po ako ng mga damit, short, brief, at nilagay ko po sa bag ko kung sakali man na babaha, tapos kapag nag-evacuate kami, mayroon akong maisusuot. Noong nalalasa ang Bagyong Tino, ano ang pangyayari na inyong naranasan? Nung dumating po ang bagyo, takot po ako ng mga panahon na yun dahil malakas po talaga yung hangin. Para bang yung bubong namin ay liliparin na po. Hindi po kami nag-evacuate noon dahil hindi naman po talaga masyadong malakas, pero masasabi ko po talaga na malakas siya, pero hindi naman po grabe. Natumba po yung mga puno, yung mga saging, pati na rin po yung pader na nasa likuran po namin, natumba din po. Pagkatapos ng bagyo, ano ang inyong ginawa upang makabangon sa trahedya? Ang pinakauna ko pong ginawa ay nagkalat po kasi yung mga basura, tapos marami din po mga putik ng dahil sa baha. Nilinis po namin yung mga puno, pinutol po namin. Pagkatapos naman ay yung iba ginawa namin panggatong, yung iba dinilag muna namin sa init sa araw. Pagkatapos po, nung bumalik na po kami sa bahay po namin, di ba, yung mayroon na pong mga bubong na nasira, nilipad ng hangin, doon po ay sinaayos po namin yung bubong, inayos po namin. Mayroon bang tulong na naibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula? Wala naman po kaming natanggap na tulong galing sa gobyerno, pero sa kabutihang palad po, mayroon naman po kaming naipon o inahandang pera kung ano man po yung mangyari ay mas mabuti na lamang po na mayroon po kaming pera na magagamit. Ano ang mensahe ninyo sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at nawalan din ng kanilang buhay? Sa lahat po na nawala ng bahay at mga kapamilya na dahil sa Bagyong Tino, magpakatatag lang po tayong lahat, no? Dahil ganyan naman po talaga, mayroon po talagang nawawala sa ating buhay. Pagkatapos, yun naman po, may darating, tapos may mawawala po. Yung mga bahay naman po natin, maaayos pa naman po natin yan, mahahanapan pa po natin ng paraan, kikita pa po tayo ng pera, basta magsipag lang po tayo. Yun lamang po. Ano ang aral na inyong nakuha pagkatapos ng bagyo? Dapat po talaga maging handa. Unang-una po, nung una, kasi ibabahagi ko lamang po ito. Nung una, ayaw ko po talaga mag-evacuate. Nung una, kaso, yung bagyo, malakas na po. Ang ginawa ko po, hindi po talaga ako nag-evacuate. Nung hindi po ako nag-evacuate, para po akong kinakabahan nung lumakas na po yung bagyo. Pagkatapos sinabi ng mama ko na mag-evacuate tayo kasi doon sa yung kapitbahay natin, nasira na yung bahay, muntik pa silang matumba yung puno. Sa kanilang matabunan. Matabunan sa puno. Yun po talaga, dapat po talaga tayong maging handa kapag sinabi po natin na mag-evacuate po tayo agad. Kahit malakas o mahina po yung bagyo. Yun naman po. Salamat.